Nang makatapos ng pag-aaral si Kylie ay pressure na siya kung ano ang uunahin niya ngayon. She is a fresh graduate with an education degree. Kaso lang, para bang nagkaroon ng pagtatanong sa kanyang sarili kung tama pa bang landas ang kanyang tinatahak. Kylie, sinabi sa akin kanina ni Maring Juliana na may item na daw ang anak niya sa public school. Imporma ng kanyang mama. Para bang nakarinig ng isang nakakarinding balita si Kylie. Hindi niya talaga gusto ang i-compare siya sa ibang tao. Mas lalo lang kasing nape-pressure si Kylie sa ganoong bagay. Ang bilis lang niyang nakapagtrabaho, no? Muling pagsasalita nito. Dahil nasa kusina si Kylie, talagang naririnig niya iyon kahit mahina lamang ang boses nito. Siya naman ay nagpipigil lamang ng kanyang luha. Sa tuwing nangyayari ang ganito ay talagang natatahimik lamang si Kylie at nagpipigil ng kanyang luha. Kylie, wala ka bang balak na magtrabaho? Tanong muli ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Kylie. Naghahanap na po ako, ma. Tanging tugon niya. Iniiwasan niyang magtunog hindi gusto ang tanong na iyon. Nang makaupo na si Kylie para kakain na sana, ay biglang narinig niya ang pagsasalita naman ng kanyang ama. Ay, sana naman na hindi matatagalan ng paghahanap na yan at makapasok ka na, ano? Kahit ano na lang trabaho, anak. Pwede na yun. Hindi na nga napigilan ni Kylie ang kanyang mga luha. Ang totoo niyan, hindi niya gusto ang kinuhang kurso. Kaya ganito na lang siguro siya kadismaya at ganito ka hindi sigurado kung ano ang buhay na tatahakin. Babawi ako. Pangako ni Kylie sa kanyang sarili. Marami pa siyang naririnig na mga salita ng kanyang mga magulang. Kung magtatanong ang mga ito ay kaunti lamang ang kanyang isasagot. Nang matapos din siyang kumain ay napagdesisyonan niyang pumunta sa tabing dagat. Nang nasa tabing dagat na siya, ay marami ng tao ang nagsimulang mag-surfing dahil malalaki rin ang mga alon. Ang ganda talaga dito. Giit niya sa sarili. Napapangiti na lamang si Kylie nang makita niya ang mga turistang nagsasaya. Siya naman ay umupo sa buhangin. Ngunit, sandali pa ang lumipas ay naramdaman na lamang niyang biglang may tumabi sa kanya. Are you a tourist? Tanong nito sa mahinang boses. Agad niyang tiningnan ang mukha nito. Nang tuluyan niyang masilayan ang mukha ng lalaki, ay para bang gusto na lamang niyang manatili sa tabi nito. Paano ba naman? Isang gwapo. May bigote at talagang malakas ang apil nito. Malay ba niya na sa puntong iyon, kinakabahan siya, pero mas gusto niyang hindi na lang siya umalis. I'm not. Tanging sagot ni Kylie. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Akala ko kasi turista ka. Nice meeting you pala. Hindi na rin napigilan ni Kylie ang ngumiti. Sa minutong iyon, alam niyang mabait na tao ito. Nice meeting you rin. Sagot naman niya. Saglit niyang tiningnan ng kamay nitong maugat. Hindi pa rin alam ni Kylie kung bakit kinakabahan siya. At tila kahit kakakilala niya pa lamang ito, ay nawala bigla ang kanyang dinadamdam na problema. I'm Franco. Pakilala pa ng binata. Nakalahad na sa kanyang harapan ng kamay nito. Tiningnan ni Kylie at unti-unting hinawakan ng kamay nito at sandali pa ay naramdaman niya ang malambot nitong palad. Kylie. Simpleng sagot niya. Hindi agad naghiwalay ang kanilang mga kamay na para bang sinimot nilang parehas ang pagkakataong iyon. Malay ba ni Kylie, kakaiba ang kanyang nararamdamang tuwa. You have a nice name. Komplimento ni Franco. Kusang bumitaw ng kamay si Kylie. Napangiti siya ng todo dahil sa sinabi nito. Saglit din silang parehas na natahimik at tiningnan na lamang ang mga taong nag-e-enjoy sa kanya-kanyang ginagawa. Hindi ka ba maliligo? Tanong nito.
Muli siyang tumingin saglit sa mukha ni Franco. Gusto niyang titigan na lamang ito ng matagal kasi talagang gwapo ito. Ibang-iba ang dating ng kagwapuhan nito. Actually, hindi ako pumunta dito para maligo. Gusto ko lang talagang mag-relax eh. Totoong sabi niya. Nais niya sanang sabihin ang mga problema niya, kaso baka feeling close na siya. Same reason. Ang dami ko na kasing problema. Tugon naman ni Franco. Bumalik ang tingin ni Kylie sa nagsasurfing. Ang dami talagang problemang dumarating sa tuwing patuloy tayong tumatanda, no? Hindi naman natin mapipigilan. Mahinang natawa si Franco. Dahil sa tawa nito ay hindi na niya napigilan ang kanyang kagustuhang tumingin dito ulit. Ngunit, nahuli siya nito. Nagtitigan sila na para bang matagal na silang magkakilala. Ang mga mata ni Franco ay para siyang kinakausap. Tama. Kaya gusto ko na lang talagang bumalik sa pagkabata. Nauutal na sambit ni Franco. Lumihis ang tingin ni Kylie. Pero sa puntong iyon, alam niyang mas magiging malalim pa ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa sumapit na ang gabi ay silang dalawa pa rin ang magkasama. Grabe ano? Isang araw lang tayong nagkakilala pero para na tayong matagal na magkaibigan. Masayang sambit ni Kylie. Natawa na lamang si Franco. Sadyang hindi lang makapaniwala si Kylie sa nangyari. Akala niya na malulunod siya sa problemang dinadamdam niya. Pero darating pala si Franco at ito ang mag-aahon sa kanya kahit alam niyang temporary lamang. Uuwi ka na ba agad? Tanong naman ni Franco. Nahihimigan ni Kylie na para bang ayaw pa nitong umuwi siya. Ayaw din naman niyang umuwi siya agad. Uuwi ako kung hindi na ako mag-e-enjoy. Totoong sagot ni Kylie. Natigilan si Franco nang sabihin niya iyon. Pero mabilis ang mga sumunod na pangyayari at hinila siya ni Franco. Hoy, saan na naman tayo pupunta? Natatawang tanong niya. Hindi na sila mga bata pero kung makahila si Franco sa kanya ay parang mga bata silang ayaw maagawan ng pwesto sa pupuntahan nila. Walang uuwi ngayon. Mag-enjoy tayong parehas. Masayang sambit ni Franco. Hinihila pa rin siya nito. Sana ganito na lang ako parate. Sambit ni Kylie sa kanyang sarili habang masayang tinitingnan ng kamay niyang hinila ni Franco. Dito lang tayo sa bar. Litanya ni Franco nang nasa harapan na sila ng isang malaking bar. Have you been here? Tanong ni Kylie. Tumango si Franco. Kahapon, pero hindi ako nag-enjoy kasi wala naman akong kasama. And now, I think mag-enjoy ako. Masaya si Kylie dahil nakilala niya ang isang katulad ni Franco. Kaya na makapasok na sila sa bar, alam niyang paglabas nilang dalawa ay malalasing sila. 3 araw nang nakalilipas ay hindi talaga inaasahan ni Kylie ang pagkakakilala nilang dalawa ni Franco. Sa loob ng 3 araw, kahit i-deny man niya sa kanyang sarili, alam niyang nagugustuhan niya ito. She liked their memories together, kahit hindi man iyon ganong katagal, at ngayon, hinahanap na niya ito. Masaya ka yata ngayon. Saad ng kanyang mama nang makalabas siya ng kwarto. Simple lamang siyang ngumiti. Simula nung makilala niya si Franco, ay para bang may nabuhay sa kanyang katawan. Maghahanap ako ngayon ng trabaho, ma. Imporma ni Kylie. Natigilan ng kanyang mama sa pagtutupi ng damit. Siya naman ay inayos ang kanyang dalang bag. Kahapon pa inihanda ni Kylie ang kanyang sarili. At saan ka naman mag-a-apply? Tanong nito na para bang sinusukat siya. Mahinang bumuntong hininga si Kylie. Sa isang kumpanya po. Kung anong pwede kong pasukan ay gagawin ko na lang. Imporma niya. Hindi na agad nagsalita ang mama niya. Agad siyang lumabas ng bahay. She does not want to spoil her day with dismay. Kaya nang makasakay na siya ng tricycle, ay nagpahatid siya sa bus terminal. Sana matanggap ako ngayon.
Pagdarasal ni Kylie nang nasa loob na siya ng bus. May nakita kasi siyang hiring sa isang internet group. Kaya nang makapagbigay siya ng kanyang resume at mga document, agad siyang kinontak na pwede na siyang ma-interview agad. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Kailangan ko pong makapasok sa kumpanya na to. Saad niya ng mahina. She applied as a call center agent. Mahal ang salary at marami ang benefits. Huminto ang bus sa mismong harapan ng isang malaking building. Nang makalabas siya ay napabuntong hininga siya at sandali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sisimulan ko ng pangarap ko. Saad ni Kylie. Malay ba niya, bigla niyang naisip ang mukha ni Franco. Iyon din ang naging dahilan para mas lalong na-inspire siyang ipanalo ang final interview. Agad siyang pumasok sa loob. Hinanap niya ang opisina ng HR dahil iyon ang sinabi ng receptionist sa kumpanya. Nang nasa harapan na siya ng opisina, ay katatapos lang ng isang interviewee, kaya alam niyang siya agad ang sasalang. Ikaw ba si Kylie Cruz? Tanong ng isang babaeng sobrang sexy. Yes po ma'am, ako nga po. Tugon niya. Pumasok ka na. Imporma nito. Mabilis niyang inayos ang sarili. Nang makapasok na siya, ay bigla siyang natigilan nang makilala niya ang isang lalaking nakaupo sa isang malaking swivel chair. Sa minutong iyon, ay mabilis na umalerto ang kanyang buong katawan. Nakaramdam agad siya ng kaba. Franco? Hindi makapaniwalang bulong ni Kylie sa kanyang sarili. At nang makatingin si Franco sa kanya, hindi rin maipinta ang ekspresyon nito sa mukha. Kylie? Sambit nito sa kanyang pangalan. Sa puntong iyon, naging casual ang ekspresyon sa mukha ni Kylie. Ngumiti siya na sobrang nasiyahang makita ito. Pero hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Tumayo si Franco at lumapit sa kanya. Sandra, maaari mo ba kaming iwan muna? Request nito. Agad namang umalis si Sandra. Franco? Nauutal niyang litanya. Hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang nasilayan ngayon. Anong ginagawa mo rito? Masaya ang tono sa boses ni Franco. Noon lang din ay parang nagbago ang simoy ng hangin. She wanted to kiss him. Iyon din kasi ang nararamdaman ni Kylie sa ekspresyon ng mukha ni Franco. Magtatrabaho ako. Sagot niya. Hindi na nagsalita si Franco. Mabilis nitong hinawakan ng kanyang kamay at bigla siya nitong hinalikan. Sa mga minutong iyon, dahan-dahang humawak ang kamay ni Kylie sa likuran ni Franco. She could not believe why Franco suddenly kissed her. He kissed her as if they were two old lovers. I'm so sorry. Sabi agad ni Franco nang magkaroon ng puwang ang kanilang mga labi. Ngunit hindi nabalik sa realidad si Kylie dahil it is her first time that someone is kissing her. Bakit mo ako hinalikan? Nauutal niyang tanong nang makabawi na siya. Agad na hinawakan ni Franco ang kanyang kamay. I think I miss you. Tanging sagot nito. Sa totoo lang, hindi maliwanag kay Kylie kung iyon ba talaga dapat ang isasagot nito sa tanong niya. Sa puntong iyon, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. I am so sorry, Kylie. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. At saka, ilang araw ka nang gumugulo sa aking isipan. With this so unexpected event, I just can't control myself. Paliwanag ni Franco. Bumitiw ang kamay nito sa kanya. Nakatitig lang si Kylie sa mga mata nitong may iba pang gustong sabihin. Wala talaga sa kanyang isipan na dito niya ulit makikita ang taong naging dahilan para sumaya siya ulit at magkaroon ng motibasyon sa buhay. Ikaw ba ang HR? Iyon na lamang ang kanyang nasagot. Gusto niyang makapag-apply na lang din. No,
I am the owner of this company. Tugon ni Franco. Mas lalo lang hindi makapaniwala si Kylie sa kanyang mga nalaman. Para lamang siyang nananaginip. You're not lying, right? Paninigurado niya. Mahinang tumawa si Franco, and Kylie missed that giggles he had. Napapikit ng mabilis ang mga mata ni Kylie. Kylie, alam kong hindi pa maproseso sa iyo ang lahat, pero napagdesisyonan ko agad na tanggapin ka dito sa kumpanya ko. Imporma nito agad. Kinabahan bigla si Kylie kasi ang bilis ng mga pangyayari. Hindi man lang siya nito na interview for formalities. Kung sa bagay, ay may-ari ito ng kumpanya. Franco, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nasaksihan at nalaman ko. I think I am dreaming. Paliwanag ni Kylie. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Muling humalik si Franco sa kanyang labi. At nang magkaroon ng puwang ulit, ay nagsalita ito. You are not dreaming, Kylie. It is just, nandito na ikaw sa kumpanya ko. Parang destiny ito. Hindi siya makapagsalita, kaya muling nagsalita si Franco. Hindi mo alam kung gaano ako kabaliw na baliw sa mga araw na hindi kita nakita. Alam ko na mahirap paniwalaan, Kylie, pero iyon ang totoo. Isang araw lang tayong magkakilala pero grabe ang epekto mo sa akin. Paliwanag pa ng binata. Walang masabi si Kylie. Naramdaman na lamang niyang hinila siya ni Franco palabas ng opisina nito. Teka, saan tayo pupunta? Nauutal niyang tanong. Gusto man niyang umangal pero mas gusto ng kanyang puso ang sumama kay Franco. Sa bahay ko. Saad nito. Pero paano ang pag-a-apply ko? Tanong niyang naisip iyon bigla. Ako nang bahala sa lahat. Saad nito. Namalaya na lamang ni Kylie ang kanyang sarili na nasa loob na ng napakagandang bahay ni Franco. Patuloy na namamangha si Kylie. Ang ganda naman ng bahay mo. Saad niya. Ngunit humalik na sa kanya si Franco. Unti-unting dumako ang haplos nito sa kanyang puson pero pinigilan niya ito. Wait. Pigil ni Kylie. Napatingin naman sa kanya si Franco. Why? Nauutal nitong tanong. Virgin pa kasi ako. Nahihiyang sagot ni Kylie. Dahil din sa kanyang sinabi ay naipikit niya ang kanyang mga mata. Nahihiya talaga siya kay Franco. She had no boyfriend since birth. Kaya wala rin siyang lalaking nakadigmaan. Virgin ka pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Franco. Mahinang tumango si Kylie. Nahihiya nga ako eh. Ngunit, hinawakan ni Franco ang magkabilaan niyang pisngi. Nagkatinginan silang dalawa at simpleng ngumiti si Franco sa kanya. It's okay. Huwag kang mahiya. Imporma nito. She felt safe hearing his words. Kaya naman nang humalik ito sa kanya ulit, ay hinayaan niya ang kanyang sarili na muling malunod sa init ng halik ni Franco. She knew that he had his gentle. Wala kang dapat ipag-alala. Mahinahong sambit nito ulit nang magkaroon ng puwang kanilang mga labi. Sandali pa ay hinila na siya nito sa loob ng kwarto at nang nasa kama na silang dalawa, wala na silang hinintay pa na pagdadalawang isip. Kylie trusted him. Kahit virgin pa siya, iingatan siya ni Franco. Masaya ako na ako ang una, Kylie. Hindi mo pagsisisihan ang araw na to. Paliwanag ni Franco na parang isang pangakong kailanman ay hindi mabubuwag. Ngumiti si Kylie. Ibibigay niya ang kanyang kuweba sa taong inaasahan niyang mamahalin siya. Sandali pa ang lumipas ay naramdaman na ni Kylie ang espada ni Franco sa kanyang kuweba. Naipikit niya ang mga mata. Iingatan kita, Kylie.
Malambing na sambit ni Franco. Walang pasabi at ibinaon na nito ang espada sa kuweba ni Kylie. Walang ibang inisip si Kylie kundi ang bagong ikot ng mundo niya kasama ang isang lalaking hindi niya inaasahang darating na lamang bigla sa kanyang buhay. Habang nilalasap ni Kylie ang kaligayahang hatid ni Franco, napaiyak siya dahil alam niya na sa wakas may isang lalaking sumira sa paniniwala niyang hindi siya kamahal-mahal. Kung gusto mong kumain ay dadalhan kita ng pagkain dito. Saad ni Franco. 1 oras nang nakalipas nang may mangyari sa kanilang dalawa. Si Kylie, unti-unti pa niyang pinapaniwala ang sarili na totoo ba talaga ang lahat ng ito. Franco, hindi ako makagalaw ng maayos. Reklamo ni Kylie. Sumasakit kasi ang kanyang kuweba. Huwag ka lang munang gumalaw masyado. Bukas, mawawala rin yan. Natatawang sagot ni Franco. Kaya pabiro niya itong sinampal sa braso. Hindi mo man lang sinabi sa akin na ganito palang mararanasan ko. Giit niya. Natawa lang talaga si Franco. God, hindi na ako virgin. Reklamo niya ulit, pero bigla rin siyang natawa. Ang tanda ko na pala at ngayon lang nawala sa akin to. Patuloy pa niyang hindi makapaniwala. Mabuti na lang din at ako ang nakauna. Birit naman ni Franco. Tumayo na ito para umalis ng kwarto. Nang wala na si Franco sa kwarto, ay napaisip ulit si Kylie. Isa na doon kung bakit nagawa ni Franco ang ganitong bagay sa kanya. Hindi siya tanga para hindi isiping walang kahulugan ng mga ito. 1 linggo nang nakakalipas ay masaya si Kylie sa piling ni Franco. 1 linggo na rin ay naging maganda naman ang takbo ng kanyang pagtatrabaho. A 1 cup of coffee for my Kylie. Sambit ni Franco. Nagulat si Kylie sa biglaang pagsulpot nito sa kanilang department. Nasanay naman siyang parati itong pumupunta sa kanyang department at kinukulit siya. Thank you. Masayang sambit ni Kylie. Talagang nagkaroon ng saysay ang buhay ni Kylie. Parating nag-e-effort si Franco sa kanya. Minsan nga, pagpasok niya ng umagang shift ay may nakahanda ng coffee. Wala bang kiss dyan? Request nito. Nangunot ang noo ni Kylie pero hindi na niya napigilan ang kanyang ngiti. Tumayo rin siya. Noon lang niya napansin na nakasandal pala sa kanyang cubicle si Franco. Umayos lang ito ng tayo nang tumayo siya at bigyan ito ng halik. Mas lalo akong na-inspire magtrabaho. Masayang sambit ni Franco nang matapos niyang halikan ito. Natawa siya, sabay pabirong sinampal ang braso nito. O siya, umalis ka na dito, boss, kasi magtatrabaho pa ako. Giit niya. Nag-pout si Franco. Gusto ko pa sana magstay dito eh. Hindi pwede. Sagot naman ni Kylie. Umupo na siya sa upuan at muling nagtipa sa kanyang keyboard. Wala ka bang shift mamaya? Tanong ni Franco. Pupunta sana tayo sa Bear's Restaurant. Patuloy nito. Nahinto si Kylie. Napatitig siya kay Franco. Nang marinig kasi niya ang sinabi nito, ay talagang naintriga siya dahil matagal na niyang pangarap na makapasok sa isang mamahaling restaurant. At isa na roon ang Bear's Restaurant. Dadalhin mo ko doon? Panigurado niyang tanong. Wala kang ship? Tanong din nito. Tumango si Kylie. Ngumisi lang si Franco na iyon naman ang sagot nito na pupunta sila mamaya. Dahil sa kanyang kasiyahan ay tumayo ulit siya. Mabilis niyang idinampi ang kanyang labi sa labi ni Franco. Ang swerte ko naman! Masayang sambit niya. Hinawakan ni Franco ang kanyang kamay at pinakatitigan siya nito. Mas maswerte ako kasi binago mo ang buhay ko, Kylie.
Ako ang mas maswerte dahil dumating ka sa buhay ko. Paliwanag nito. Sa puntong iyon, hinalikan ni Franco ang likod ng kamay niya. Kahit sinong babae ay talagang kikiligin sa ginawa nito. Pero mas maswerte siya kasi araw-araw siyang pinapakilig ni Franco. Pagkatapos nilang pumunta sa restaurant, ay dumiretso sila sa bahay ni Franco. It was her first time. Kaya naman, sobrang saya ni Kylie. Ramdam ni Kylie na may ibang planong gagawin ito sa kanya, pero mismong siya, hinahanap na niya ang init ng katawan nito. At ngayong solo nila ang buong bahay, kaya nilang gawin ang lahat. Bukas ka na lang uuwi. Imporma ni Franco. Nasa sala sila ngayon. Pwede naman, kaso lang baka hanapin ako sa amin. Sagot naman ni Kylie. Ngunit, mabilis sa mga galaw ng kamay ni Franco. Humaplos agad ang palad nito sa kanyang dalawang dibdib. Hindi niya pinigilan si Franco, hanggang sa humalik na ito sa kanya. Bawat araw ay mas lalo lang akong nauuhaw sa katawan mo. Totoong sabi ni Franco. Sandali pa ay naghubad ito sa kanyang harapan. Kitang-kita na ni Kylie ang kagandahan ng katawan nito at pati na rin ang espada nitong parang iniimbitahan siya. Nasanay na rin ako sa katawan mo, Franco. Sagot naman ni Kylie sa bulong na paraan. Ngumisi si Franco. Hinubaran si Kylie nito. Nang parehas na silang walang saplot, ay doon pinagsaluhan na nila ang init ng kanilang mga katawan na parang walang bukas. Sana hindi ka magsasawa sa akin, Kylie. Litanya ni Franco nang mailabas na nito ang katas sa kanyang kuweba. Iyon din ang naging hudyat para ihintunan nila ang digmaan ng kanilang mga init. Hindi ako magsasawa sa iyo, Franco. Pangako ni Kylie. Ngunit, hindi niya alam kung kaya ba niyang tuparin iyon, lalo pang bumabagabag din sa kanya kung ano nga ba silang dalawa ni Franco. Alam naman niyang isang panliligaw ang ginawa nito, o mas higit pa doon kasi lagpas na sila sa ganoong bagay, kaya lang, wala itong sinabi na sila na ba talaga. Mas iniisip niyang baka ginagamit lang siya nito. Isang buwan nang lumipas na sobrang bilis. Maraming nangyari sa kanilang dalawa. Minsan, may hindi sila pagkakaintindihan, pero mas nangingibabaw pa rin ang kanilang ugnayan. Kylie! Tawag ng kanyang katrabaho. Hindi pa man siya nakaupo ay may sasabihin na agad ito sa kanya. Bakit, James? Tanong niya rito. Isang bakla si James at balita niya, tsismosa ito. May sasabihin sana ako sa'yo, pero hindi na lang baka kasi magalit ka sa akin o ako pang maging dahilan ng problema. Paliwanag nito. Mabilis na inilagay ni Kylie ang mga gamit sa kanyang table. Dahil naintriga siya sa sinabi ni James ay hindi na siya nagdalawang isip. Ikwento mo ng lahat sa akin, James. Request niya. Wala pang ilang minuto ay mabilis na lumapit si James sa kanyang cubicle. Nakasandal ito. Ito na nga, hindi sa paninira ng buhay mo ngayon ha, pero totoo kasi itong mga balita ko. Confirmed lahat. Panimula nito. Tumingin lang si Kylie dito. At, tanong niya. Kasi, iyang si Franco. Yes, itong boss natin. Talaga namang marami ang babae. At isa ka na ron. Hindi mo ba napapansin yon? At saka, balita ko rin sa ibang department. Yung sa IT, may nakita raw siya. Nakita niya si boss na may kasamang babae sa Barry's restaurant. Well, pinapa-confirm ko na baka ikaw pero nang marinig ko pa ang mga say-say ng ibang tao, hindi ikaw ang kasama nito. At ito pa nitong nakaraang linggo, kaya wala raw si boss, hindi dahil sa may business trip ito, kundi dahil sa may inaasikasong problema dahil nakabuntis.
Mahabang paliwanag nito. Lahat ng narinig ni Kylie ay mabilis na rumihistro sa kanyang isipan. At dahil din sa kanyang mga narinig, ay talagang nakaramdam agad siya ng galit kahit hindi pa niya alam kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng mga ito o sinisiraan lamang silang dalawa. Baka hindi totoo yung sinasabi mo. Giit ni Kylie. Well, hindi rin ako naniniwala. Chismosa lang ako. Pero ikaw mabother ka na kasi. Baka ginamit ka lang niya. Sabi pa nito. Hindi na siya nakaimik pa. Iniwan din siya nito agad na para bang isang bata na inaway. Sa minutong iyon, gusto niyang umiyak. Pero mas pinaniniwalaan niyang hindi totoo ang mga iyon kasi mahal siya ni Franco. Hindi ako magagawang lokohin ni Franco. Giit niya sa sarili. Ngunit, ilang oras na siyang pilit na mag-focus sa call ng mga customer ay hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mga sinabi ni James sa kanya. Kylie, umayos ka. Giit niya sa sarili. Ilang sandali pa ay biglang sumulpot na naman si Franco. Binilhan kita ng snacks. Imporma nito. Inilagay ni Franco sa kanyang table ang mamahaling snacks. Ngunit, malay ba niyang nagiinit ang kanyang buong katawan? Gusto niyang tanungin agad ito kung totoo ba ang mga narinig niya tungkol kay Franco. Busog pa ako. Pagsasalita ni Kylie. Hindi siya tumingin kay Franco. Ayaw man niyang aminin, pero galit siya dito. Oh, masasayang yan. Gusto mo, kakain tayo dito? Pangungulit ni Franco. Nilingon ni Kylie si Franco na nakakunot ang kanyang noo. Nagulat ito sa kanyang naging asal. Busog ako. Bigla siyang huminahon. Galit ka ba sa akin? Biglang tanong ni Franco. Hahawak na sana ito pero bigla siyang tumayo. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Nanlaki ang mga mata ni Franco. Galit ako sa iyo, Franco. Sobrang galit. Saad niya, hindi na niya napigilan talaga ang nararamdaman. Hindi kita maintindihan. Hindi makapaniwalang saad ni Franco. Hahawakan na sana nito ang kanyang kamay, ay biglang sinampal niya si Franco ng malakas. Mismong siya ay nagulat sa kanyang nagawa. It was her first time. Alam niyang marami nang nanunood sa kanila at mali ang sampalin ang kanilang boss. Hindi ko alam kung tama pa ba tong ginagawa ko ngayon, Franco. Marami akong narinig patungkol sa'yo. Mga bagay na gusto kong hindi paniwalaan pero parang totoo. At hindi ko talaga magawang hindi magalit sa'yo. Galit niyang paliwanag. Sandali pa ay pilit na hinawakan ni Franco ang kanyang kamay. Sabihin mo sa akin, Kylie, kung ano ang mga yon. Isa-isa'y ipapaliwanag ko sa'yo. Depensa nito. Ngunit natahimik si Kylie. Para siyang nakaramdam na mali ang kanyang ginawa. Kaya ang ginawa niya ay mabilis niyang kinuha ang mga gamit. Iniwan niya si Franco. Huwag mo kong sundan, Franco. Sigaw ni Kylie nang maramdaman niyang sinundan pala siya nito. Naguguluhan ako sa mga pangyayari, Kylie. Ano ba ang kasalanan ko? Tanong nito habang nakasunod pa rin sa kanya. Kahit na nasa labas na sila ng kumpanya ay hindi pa rin tumigil si Franco. Malalaman mo rin ang lahat, Franco. Pero sa ngayon, hindi na muna tayo magkikita. I want space. Giit ni Kylie. Walang ibang nagawa si Franco kundi ang tumigil na lamang ito. Nang makasakay na si Kylie ng bus, ay doon na sa loob ng bus niya iniyak ang lahat. 3 araw nang hindi pumapasok si Kylie. 3 araw na rin siyang umiiyak dahil hindi niya talaga matanggap na bigla na lamang silang nagkalayo ni Franco. Ayaw man niyang aminin pero namimiss niya ito. At isa na rin iyon sa naging dahilan para mas lalo siyang malungkot. Sa loob ng 3 araw, mas pinili niyang magmukmok sa loob ng kanyang kwarto. Anak, may bisita ka.
Huwag mo kaming ipahiya sa kanila. Sigaw ng kanyang mama mula sa labas ng kanyang kwarto. Nangunot ang noo kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala akong inaasahang bisita, ma. Sagot naman niya. Dahil sa kanyang sinabi ay muling sumigaw ang kanyang mama. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema natin sa pera, Kylie. Lalabas ka dyan o sisirain ko tong pintuan at hihilahin kita. Pagbabanta ng ina sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumayo galing sa kanyang kama. Bumuntong hininga na muna siya at inayos ang kanyang sarili. Nang nasa labas na siya, ay agad siyang nagtanong sa kanyang ina. Nasaan po sila? Tanong niya. Hindi niya alam kung sino ang mga iyon kasi wala naman talaga siyang inaasahan na bisita. Ngunit, nang makalabas siya ay una niyang nakita si James. Nangunot ang kanyang noo. Kylie, patawarin mo na si boss. Hindi kasi totoo ang mga sinabi ko sa'yo. Pagsasalita nito agad. Hindi siya nagsalita. Sandali pa ay biglang sumulpot si Franco mula sa labas ng kanilang gate. Bihis na bihis ito. May dala din itong malaking bulaklak. Kylie. Sambit nito sa kanyang pangalan nang nasa kanyang harapan na ito. Hindi siya umimik. Namalaya na lang niya na biglang tumabi sa kanya ang mama niya. Manliligaw mo ba yan, anak? Bakit parang ang yaman niya? Bulong nito. Hindi rin niya pinansin ng mama niya. Umalis ka na lang, Franco. Hindi ko gustong makita ka dito. Pagtaboy niya. Pero ang totoo niyang nararamdaman, gusto niyang halikan ng labi nito. Hindi ako aalis dito kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ka biglang nagalit sa akin. Imporma nito. Nangunot ang noo ni Kylie. Alam ko na alam mo na ang dahilan, Franco. Kaya tigilan na natin ang lahat ng to. Giit pa niya. Kaso lang, bigla siyang kinurot ng kanyang mama sa tigiliran. Ano ka ba naman? Huwag mong hayaan na masayang effort ng lalaking yan. Siya ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Bulong nito. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Kylie kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Kylie, alam ko na may pagkukulang ako. Alam ko na hindi natin nabigyan ng formality ang ating ugnayan. Alam ko na marami kang narinig na hindi maganda tungkol sa akin. Pero hindi totoo ang mga yon. Paliwanag nito. Hindi siya umimik. Kailangan niyang makumbinsi kasi talagang ayaw niyang maging isang lukalukang babae. Gusto niyang makasiguradong hindi lang siya nito niloloko. Kylie, kailangan mong marinig ang mga sasabihin ko sa'yo. Saad nito ulit. Umalis sa kanyang tabi ang kanyang ina. Lumapit ito kay Franco. Napabuntong hininga na lamang siya. Nagpapakipot lang yung babae na yan. Sulsol ng kanyang mama kay Franco. Sandali pa ay mes lumapit sa kanya si Franco. At nang magkatitigan silang dalawa, sa sandaling hinawakan nito ang kanyang kamay ay para bang unti-unti nang nawala ang galit niya. Kylie, I know hindi malinaw sa atin ang lahat. But I want you to know that I like you. I mean, I love you so much. Hindi kita niloloko. Hindi totoo ang mga naririnig mo. Ang totoo lang ay mahal na mahal kita. Muling paliwanag ni Franco. Hindi na napigilan ni Kylie ang kanyang mga luha. Naging emosyonal na lamang siya. Saglit lang ay pinunasan ni Franco ang mga iyon. I'm so sorry, Franco. Naging mabilis ako. Hindi ko lang talaga napigilan ng sarili ko. Paliwanag ni Kylie. Hinawakan ni Franco ang kanyang pisngi. Nagtitigan ulit silang dalawa. I understand you, okay? Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Ako dapat ang mag-sorry kasi ako ang may kasalanan. Ipinaramdam ko sa yung niloloko lamang kita. Ngayon, gusto kong maniwala ka sa akin na mahal kita. I want you to know again na ikaw lang. Malambing nitong paliwanag.
She meltdown. Wala na siyang ibang inisip sa minutong iyon, kundi ang halikan siya ni Franco. Walang pag-aalinlangan ay iyon nga ang ginawa ni Franco sa kanya. Pagkatapos din nitong halikan siya, ay hinila siya nito. Namalaya na lamang niya ang kanyang sarili na nasa loob na ng kotse. "Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Kylie. "Sa hotel." Diretsong sagot nito. Napangiti na lamang si Kylie. "Galit ka pa ba sa akin?" tanong ni Franco sa kanya. Nasa gitna sila ng daan patungo sa malapit lamang na hotel. "Hindi na." Mahinahong sagot ni Kylie. Pasimpleng hinawakan ni Franco ang kanyang kamay at hinilikan nito iyon. Ilang sandali pa ay nakapark na ang kotse nito sa parking lot ng hotel. "Namiss kita." Saad ni Franco nang nasa loob na sila ng room. Alam ni Kylie na iba ang ibig sabihin niyon. Kaya nang mahubad na nila ang kanilang mga saplot ay para silang uhaw na uhaw sa init ng kanilang mga katawan. Mapusok ang kanilang halikan at pinaglalaruan ni Franco ang bawat bahagi ng katawan ni Kylie. "Paliligayahin kita ng husto." Para iyong isang banta ni Franco. Hinawakan ni Kylie ang espada ni Franco at pinaglaruan niya yon hanggang sa maramdaman niyang namasa iyon. "Hindi tayo titigil." Muling pagsasalita ni Franco. Nasa kama na sila ngayon. Nakapatong si Franco kay Kylie habang nasa kuweba na niya ang espada nito. Todo lamang sa pagbaon si Franco. Nilalasap naman ni Kylie ang kaligayahan na walang katumbas. Sa puntong iyon, alam niyang hindi na siya sasaktan ni Franco. Sigurado na siya at maliwanag na sa kanilang dalawa ang kanilang ugnayan. "Akin ka lang, Franco." Nasambit ni Kylie nang huminto na silang dalawa. Nagising si Kylie na wala siyang katabi sa kama. Kaya dali-dali siyang tumayo at inayos ang kanyang sarili. "Franco?" Tawag niya dito na baka nasa loob lang ng banyo. Pero wala naman siyang narinig na kahit anong ingay. "Nasaan na ba ang lalaking yun?" Giit niya sa sarili. Pero napahinto rin siya nang naisip niyang baka may binili lang ito. Gayunpaman, ibang-iba ang nararamdaman niya sa minutong iyon. Bakit wala mga gamit niya dito?" Nagtataka niyang tanong. May dala kasing bag si Franco pero wala na ito ngayon. Nang matingnan niya rin ang kanyang cellphone ay wala rin kahit na anong text ito. Napaupo na lamang si Kylie. Nag-aalala siya sa iniisip na baka niloko lang talaga siya nito. That all along, hindi pala talaga totoo ang ginawa nitong paghingi ng tawad. "Sana nagkamali lang ako. Sana." Giit pa niya. Mas pinaniniwalaan niyang hindi siya iiwan ni Franco. Pero 2 oras na siyang naghihintay kay Franco sa loob ng hotel ay hindi pa rin ito dumarating. Hindi na rin niya napigilan ang kanyang mga luha na kanina pa pala naipon sa kanyang mga mata. "Sinayang ko lang talaga ang tiwala ko sa iyo, Franco." Galit niyang sambit. Muli na namang namuo sa kanyang katawan ng galit. Hindi naman sana siya magagalit kung maayos na nagpaalam ito sa kanya o nag-text man lang na aalis para hindi siya mag-alala. Hindi na hinintay pa ni Kylie na maabutan pa siya ng 3 oras kakahintay kay Franco sa loob ng hotel. "Hinding-hindi na ako magtitiwala sa iyo, Franco." Giit niya sa sarili. She promised that. Ayaw niya masaktan ulit siya. Ayaw niyang kung kailan muli siyang nagtiwala ay iyon din naman agad ang gagawin nito. Walang ganang umalis ng silid si Kylie. Habang humahakbang din siya ay pinupunasan niya ang mga luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Nang nasa labas na siya ng hotel ay humanap agad siya ng masasakyan. Kaso lang, may biglang isang van ang huminto sa kanyang harapan. "Ikaw ba si Kylie?" Tanong ng lalaking nakatuksido. Nagdadalawang isip siyang sumagot. Pero
Hindi naman niya pinaghinalaan ang lalaki. Ako nga po, sagot niya kapag kuwan. Pero mabilis sa mga pangyayari. Mabilis na lumabas ang lalaki. Nasa isip na niya ang tumakbo, pero parang hindi niya magawa. Kaya nang mahawakan na siya ng lalaki, ay doon na siya nagpupumiglas. Ngunit hindi siya malakas. Bitawan mo ko! Hiyaw niya. Naramdaman niyang nasa loob na siya ng van dahil nakaupo na siya sa isang malambot na upuan. Ano bang gusto niyo? Huwag niyo akong patayin. Hindi ako mayaman. Wala kayong mapapala sa akin. Hiyaw niyang nagpupumiglas pa rin. Alam namin yun. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka dyan. Saad ng lalaki. Naipikit ni Kylie ang kanyang mga mata kahit patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Malay niyang bakit siya kinidnap ng mga ito. Wala naman siyang naging kaaway o baka biktima lang siya talaga ng mga ito para gawing SW. Sino ba kasi kayo? Hasik niya. Sa puntong iyon, kahit alam niyang katapusan na ng buhay niya, ay nagawa pa talaga niyang magtanong. Malalaman mo rin. Sagot naman ng lalaki. Hindi na siya umimik. Alam niyang walang magagawa ang kanyang pagpupumiglas at pagsisisigaw. Inisip din niya na baka kung magalit pa ng husto ang lalaki, ay barilin siya nito. Hanggang sa hindi na niya namalayan kung saan na sila. Bigla lang din huminto ang van. Nandito na tayo. Ayaw ng boss namin na maingay. Kaya kung ayaw mo mawala sa mundo, manahimik ka. Pagbabanta nito, na para bang kung gagawin niya iyon ay talagang hindi ito magdadalawang isip. Naramdaman niyang nasa labas na siya ng van. Hinila rin siya nito. Nandito na tayo sa loob. Paalala pang muli ng lalaki. Unti-unti na rin nawala sa kanyang ulo ang sakong inilagay ng lalaki. Ngunit, nang idinilat ni Kylie ang kanyang mga mata, ay isang madilim na paligid lang ang kanyang nasilayan. Hello? May tao ba dyan? Sigaw niya. Umeeko lang iyon. Umalis din pala sa kanyang tabi ang lalaki. Sandali pa, ay biglang may narinig siyang mga yabag ng paa. Hello? Sino ka ba? Tanong niya ulit. Pero natatakot na talaga siya. Nakagapos pa rin kasi ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Bakit mo ko kinidnap? Singhal niya ulit. Sa puntong huminto ang yabag ng paa, ay pinakiramdaman din niya kung nasa malapitan lang ba ito. Maawa naman sa akin. Sigaw niya ulit. Pero nang sandali pa ay biglang may tumugtog na isang sweet na kanta. Nangunot ang kanyang noo. Hindi niya mawari kung ano ba talaga ang pakay ng nagkidnap sa kanya. Please, let me go! Sigaw niya ulit. Ngunit, nagulat siya nang may biglang naramdaman siyang tao sa kanyang likuran. Natuod si Kylie. Ayaw niyang gumalaw na kapag ginawa niya iyon ay baka katapusan na niya talaga. Kylie. Saad ng lalaki sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang takot na namayani sa kanyang katawan ay biglang nawala. Franco? Sambit niya sa pangalan nito. Unti-unting tinanggal ni Franco ang gapos sa kanyang mga kamay. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Sa puntong iyon, gusto niyang maliwanagan siya. Pero hindi man lang sumagot sa kanya si Franco. Natapos na nitong tanggalin ng gapos, ay biglang nagliwanag ang buong paligid. Sa puntong iyon, nasaksihan ni Kylie ang napakagandang mga disenyong bumabalot sa loob ng silid. Surprise. Saad ni Franco. Hindi alam ni Kylie kung ano ba dapat ang kanyang maramdaman sa puntong iyon. Naghalo-halo sa kanyang katawan. Franco? Ang tanging nasambit ni Kylie. Humarap sa kanya si Franco. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay.
I am so sorry kung kinidnap kita. I am so sorry kung bigla kitang iniwan sa hotel. Gusto ko lang na maging maayos ang sorpresa ko sa'yo. Mahinahong paliwanag nito. Hindi siya makapagsalita. Basta bigla na lang nawala ang galit at napalitan iyon ng kaligayahan. Nagustuhan mo ba, Kylie? Tanong ni Franco. Pero sandali pa ay bigla niyang sinampal ng malakas si Franco sa pisngi. Mismong siya ay nagulat sa kanyang ginawa. Natigilan si Franco. Bakit mo ko sinampal? Nauutal at hindi makapaniwalang tanong ni Franco. Pero imbis na sumagot si Kylie, ay mabilis niyang hinalikan ng bibig ni Franco. Wala namang ibang nagawa si Franco kundi ang lumaban sa halikan. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Sagot ni Kylie sa tanong ni Franco nang magkaroon ng puwang ang kanilang mga labi. Hindi ka na ba galit sa akin? Muling tanong ni Franco. Hinawakan ni Kylie ang pisngi ni Franco. Kanina, akala ko iiwan mo na naman ako. Akala ko hindi mo na ako babalikan pa. At ngayon pa na akala ko'y mawawala na ako sa mundo dahil sa may kumidnap sa akin. And it turned out na ikaw lang pala yun. Paliwanag niya. Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi kita iiwan? Gusto ko lang talagang gumawa ng sorpresa para sa'yo. Paliwanag naman ni Franco. Muli silang naghalikan. Pagkatapos ay bumaling ang paningin ni Kylie sa kanyang paligid. Ang ganda naman dito. Saad ni Kylie na namamangha. 2 araw ko itong pinagawa. Peace offering ko sa'yo. Paliwanag ni Franco. Napako ang kanyang paningin sa isang lamesang nasa gitna. Dahil nakita ni Franco ang kanyang tinititigan, ay bigla nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. Kylie. Sambit nito sa kanyang pangalan. Bakit? Takanyang tanong. Magkatitigan na silang dalawa. Pero ang titig ni Franco sa kanya ay kakaibang kakaiba. Para siya nitong ipapako sa pader. Handa ka na ba? Tanong ni Franco. Hindi mapaliwanag ni Kylie ang tanong na iyon. Anong ibig mo sabihin? Nagugulumihanan niyang tanong. Ngumisi si Franco. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. Handa ka na ba maging parte ng buhay ko? Nanlaki ang mata ni Kylie pero may pumasok sa kanyang isipan. Parte na naman ako ng buhay mo, Franco. Mahinang natawa si Franco. I mean, iyong pang matagalan ba? Paliwanag naman ito. Nangunot na lamang ang noo ni Kylie. Diretsuhin mo nga ako, Franco. Ano nga ba talagang gusto mong sabihin? Naiinis na rin siya. Pwede bang ipikit mo ang mga mata mo? Tanong ni Franco. Tumango si Kylie. Hindi niya alam kung ano na naman ang pumapasok sa isipan ni Franco, pero sinunod na lamang niya ang sinabi nito. Mabilis na kumawala ang kamay nito. Sasabihin ko lang kung kailan mo ibubuka ang mga mata mo, okay? Babala ni Franco. Muli siyang tumango. Sandali rin nang lumipas ay naging tahimik ang buong paligid. Ngunit nang naramdaman niyang parang umatras si Franco, ay talagang gusto na niyang ibuka ang bibig. Franco? Sambit niya sa pangalan nito. Hanggang sa narinig ni Kylie ang pagtugtog ng violin. Isang kantang masarap sa pandinig. Kylie, you can open your eyes now. Imporma ni Franco. Mabilis na ibinuka ni Kylie ang kanyang mga mata. At nang makita niyang nakaluhod si Franco at nakalahad sa kanyang harapan ang singsing, ay napatakip na lamang siya ng kanyang bibig. Kylie, handa ka na ba? Tanong ni Franco. Ito palang gusto niyang iparating. Giit niya sa kanyang sarili. Nagpigil si Kylie ng mga luha. Gusto niyang makita ni Franco ang kanyang masayang mukha. Kylie, masaya akong dumating ka sa buhay ko. Masaya ako na kahit sobrang bilis ng panahon, ay naramdaman ko talagang tayo ang tinadhana sa isa't isa. Kaya ngayon,
Hindi ko na patatagalin pa ang lahat. Ayoko maghintay pa tayo ng maraming taon para lang sa ganito. Gusto ko ngayon na. Kylie, will you marry me? Tanong ni Franco. Hindi siya agad makapagsalita. Natuod lamang siya. Kylie, will you marry me? Muling tanong ni Franco. Ngunit, lumingon-lingon lang si Kylie. May kung anong pumasok sa kanyang isip. Franco, hindi pa ako handa eh. Mahinahon niyang saad. Malay ba niyang iyon ang kanyang sinabi? Dahil sa kanyang sagot ay parang nawalan ng saysay ang buong buhay ni Franco. Kitang-kita ni Kylie ang dismayadong mukha nito. Hindi ka ba talaga handa? Nauutal na tanong ni Franco. Tumangulang si Kylie. Kapag kuwan ay nakita niya ang mga luha ni Franco na mabilis na tumulo. I'm so sorry, Franco. Mahinang sambit ni Kylie. Nagpunas ng luha si Franco. Napayuko ito. Nasasaktan din naman si Kylie sa kanyang naging sagot. Akala ko kasi, handa ka na, Kylie. Saad ni Franco. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero nagulat siya nang biglang tumalikod si Franco. Mabilis naman ang kanyang paggalaw. Hinawakan niya ang braso nito. Tumingin ka sa akin, Franco. Utos niya. Ngunit, hindi sumunod sa kanya ito. Kaya kusa niyang hinawakan na magkabilang pisngi nito. Nang magkatinginan silang dalawa, sa puntong iyon, alam ni Kylie na tama ang kanyang magiging desisyon. Tumingin ka sa akin, Franco. Muling sambit niya. Iyon din na naging dahilan para magtinginan silang dalawa. Pinunasan ng kusa ni Kylie ang mga luha ni Franco. Nagbibiro lang naman ako. Saad ni Kylie. Mahal kita, Franco. Walang katumbas ang pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang magiging reaksyon mo kung sasabihin kong hindi ako magpapakasal sa'yo. Paliwanag niya. Kitang-kita niya ang pagliwanag sa mukha nito. Talaga? Paninigurado ni Franco. Masayang tumango si Kylie. Gusto ko lang malaman talaga kung anong magiging reaksyon mo. Sabi niya ulit. Wala pa man ay hinalikanan niya ulit si Franco. So, magpapakasal ka sa akin? Tanong ni Franco. Ngumiti si Kylie. I will marry you, Franco. Saad ni Kylie. Sandali pa ay inilahad ni Kylie ang kanyang daliri sa harapan ni Franco. I will marry you, Franco. Malambing niyang sabi ulit. Ngumiti si Franco. Hinawakan nito ang kamay ni Kylie at isinuot na ang singsing. Pagkatapos ay naghalikan silang dalawa. Sa puntong iyon, walang makakasukat ng kung gaano kamahal ni Kylie si Franco. Alam niyang pareha silang sigurado ni Franco sa naging desisyon nila. Hindi ko sasayangin to. Saad ni Franco. Hindi pa roon natapos ang lahat. Kumain silang dalawa at masayang nag-sweet dance. At nang matapos din ay umuwi sila. Sa bahay ni Franco siya inuwi. Pagod ka na ba? Tanong ni Franco. Sa isip ni Kylie, ibang bagay ang gusto nitong itanong. Alam niyang pareha silang dalawa nang iniisip. Hindi ako mabilis mapagod. Malagkit niyang sagot. Nagtawanan silang dalawa. Dahil nasa loob sila ng bahay, wala silang pakialam kung ano ang kanilang gagawin. Namiss ko ang mga araw na parati tayo nagdidigmaan. Saad ni Franco. Pareha silang nakahubad. Nasa sofa silang dalawa ngayon. Umupo si Franco sa sofa. Gagawa na ba tayo ng anak? Natatawang sabi ni Kylie. Tumangulang si Franco. Walang pasabi ay pumatong si Kylie sa mainit na katawan ni Franco. Hinayaan ni Kylie ang kanyang katawan na siyang magmaneho at pasiyahin ang kanyang magiging asawa. Kylie. Nasambit ni Franco. Inangat nito ang kanyang katawan at ito na rin ang gumalaw. Tanging pag-ungol lang ang sagot ni Kylie habang nilalasap niya ang espada ni Franco sa loob ng kanyang kuweba. Huwag mo akong iiwan, ha? Tanong ni Franco habang wala pa rin itong paghinto sa galaw. Bakit mo naman natanong yan? Tanong din niya pabalik.
Gusto ko lang marinig ang sagot mo. Gusto kong makasigurado na mahal mo ako. Gusto kong makasigurado na hindi mo ako iiwan. Paliwanag naman ni Franco habang hinihingal. Mahinang tumawa si Kylie. Hindi kita iiwan, Franco. Simula ngayon, hindi natin iiwan ng isa't isa. Tumangulang si Franco at nang maibaon nito ulit sa kanyang kweba ang espada nito, ay iyon na rin ang paglabas ng katas nito. Humupa ang kanilang maiinit na katawan. Tumabi si Kylie kay Franco. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sigurado na ako sa'yo, Kylie. Litanya ni Franco. Magtitiwala ako sa'yo, Franco. Sagot naman ni Kylie. Muli silang naghalikan. Muli nilang nilalasap at pinagbigyan ng walang katumbas na kaligayahan ang kanilang mga katawan. Nagdigmaan sila ng ilang mga oras. Sa isip ni Kylie, iyon ang sukatan ng kaligayahan ng kanilang mga katawan at pagtitiwala naman ang sukatan ng tunay na pag-ibig sa isa't isa. Isang buwan na ang nakalipas ay talagang nagbago ang ikot ng buhay ni Kylie. Sa loob ng isang buwan, may hindi man sila pagkakaintindihan, pero hindi sila natutulog kapag hindi nila nagagawang solusyonan ang problema. Anak, Kylie! Sambit ng kanyang mama. Nasa labas ito ng kanyang kwarto. Naramdaman niya ang kasiyahan sa boses nito. Hindi pa ho ako tapos mag-ayos ng mukha ko, ma. Sagot niya. Hindi pa rin nagbabago ang ugali ng kanyang mga magulang. Pero kahit ganon, alam niyang mahal siya ng mga ito. Tanggap pa rin niya ang mga ito na kahit minsan sobrang nasasaktan na siya. Kasi alam naman niyang bubukod na siya. Kay Franco siya sasama. Pero ipinangako naman niyang hindi niya pababayaan ang mga ito. Maaari ba akong pumasok? Tanong ng ina. Bukas po ang pintuan, ma. Tanging sagot niya. Nadatnan siya nitong nag-aayos ng kanyang mukha. Mamaya pa kasi darating ang makeup artist niya. Gusto niyang retouch na lang ang gagawin nito o polish sa kung ano man ang dapat. Kylie, gusto ko lang sabihin sa'yo na sana mapatawad mo kami ng papa mo. Ngayon ko lang na-realize na sobrang higpit pala namin sa'yo. Hindi kami naging mabuting mga magulang. Pinaparamdam namin na hindi ka namin mahal o pinaparamdam namin na hindi ka worth it. Paghingi ng patawad ng kanyang ina. Ayaw niya magsalita. Hindi naman kasi siya galit sa mga ito. Naiintindihan niya ang kanyang mga magulang. Inihinto niya ang kanyang ginagawa. Sandali pa ay tumayo siya at niyakap ang kanyang mama. Ma, patawad din kasi hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Sana ito na ang pagbabago na gusto nating mangyari dito sa bahay. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako galit. Naiinis lang ako. Pero hindi naman maiiwasan ang bagay na yon sa isang pamilya, hindi ba? At ngayon, sabay nating harapin ang panibagong yugto ng buhay natin. Mahabang paliwanag ni Kylie. Umiyak ang kanyang mama. Mahigpit itong yumakap sa kanya. Ang bilis ng panahon, no? Ngayon, ikakasal ka na. Ang mahalaga, ma, hindi tayo humihinto sa ating buhay. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Sabi niya, nagpunas ulit siya ng kanyang mga luha. Gusto ko lang malaman mo, Kylie, na proud kami sa'yo. Matagal na kaming proud sa'yo pero nahihiya lang kami sabihin yun. Imporma ng kanyang ina. Tumangulang si Kylie. Salamat, ma. O siya, maiwan na kita dito. Congrats, anak. Paalam nito. Masayang umupo si Kylie habang humarap sa kanyang salamin. Ilang sandali rin ay pumasok na ang kanyang makeup artist. Ilang oras pang lumipas ay natapos na rin sila sa paghahanda. Mauna na kami sa simbahan, anak, ha? Imporma ng kanyang mama. Tumangulang si Kylie. Kapag kuwan ay may taxi nang maghahatid sa kanya sa simbahan. Pinagbuksan siya ng driver at inalalayan siya nito. Marami na bang tao doon? Tanong ni Kylie. Tumangulang sa kanyang driver. Nang nasa loob na siya ng taxi ay doon lang siya biglang kinabahan. She knew it was for her excitement. Kinakabahan siya kasi ikakasal na siya. Nandito na po tayo, ma'am. Iyon ang imporma ng driver nang nasa tapat na sila ng malaking simbahan.
Sa minutong nakalabas na siya ng taxi ay kusang tumulo ang mga luha ni Kylie. Hindi na niya pinigilan ang mga luhang kusang tumulo dahil sa kanyang kasiyahan. Nang nasa harapan na siya ng malaking pintuan ay narinig niya ang pagtugtog ng kanta. Isang kanta na talagang bumagay sa kanyang nararamdaman. "Our bride!" Sigaw ng organizer. Unti-unti nang bumukas ang pintuan. Nang makita siya ng mga tao ay todo ang picture at video ng mga ito. Ang iba ay nagpalakpakan pa. "Ang ganda niya!" Narinig niyang sambit ng mga tao. Nang dahan-dahan na siyang lumakad sa red carpet ay nakita na niya si Franco sa unahan. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Nagtitigan silang dalawa. Walang ibang iniisip si Kylie sa minutong iyon kundi ang maging asawa na siya nito. "Ang ganda mo naman." Saad ni Franco nang nasa harapan na siya nito. Inilagay na ni Kylie ang kanyang kamay sa braso ni Franco at sabay silang pumunta sa harapan ng pari. "Handa na tayong dalawa." Saad ni Franco. Tumango lang si Kylie. Hindi niya lubos maisip na hahantong agad sa ganito ang buhay niya. Noong una, nalulunod siya sa mga problema at ngayon naman, nalulunod na siya sa kasiyahan at pagmamahal. Nang makaluhod na sila, alam niyang yun na ang simula ng bago niyang buhay, kasama ang lalaking nagpabago nito. "Ang gwapo mo." Bulong niya kay Franco. Naghawak kamay silang dalawa. Isang pangyayaring makakapagbigay sa kanila ng hudyat na kaya nilang harapin ang mga bagay na maghahamon sa kanila bilang mag-asawa. At sa puntong iyon, alam ni Kylie na iyon na ang simula ng totoong pangarap niya sa buhay. The end. This is Pen. Thank you for listening. Take care! Alright mga kaibigan, I hope you enjoyed this lovely story. Thank you to our writer, Marge Lagata. Story plot and rearranged by yours truly. And thank you to our narrator, Miss Pen. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.